mangaral, ipangaral ang salita ng Diyos, mahihanda ang bawat isa sa atin sa pag-aral. Yes. Hallelujah! At kailangan marinig nyo ang isang mensahe na patungkol sa pag-aral upang lumakas ang ating pananampalataya. Praise God. At ang sabi gano'n, hallelujah, kailangan dumating sa atin yung gantong klaseng mensahe. At salamat sa Panginoon, may sinubog siyang propeta. Remember that the seven thunders are the revelation contained in the seven seals. Don't make something more or less than what we are told in this message. Alam natin mga kapatid, hindi lang ang dala ng ating propeta siya nag-ministry. Merong unang hatak, ikalawang hatak, at ikatlong hatak. Diba? At tumutukoy yun sa journey ng paglakad ng individual sa atin. Yes, Huwag lang po amen. tayong manatili. Aray, siguro, di pa kay Pastor Ferdy, nakita ko, ang daming mga bata. At isa sa mga araw na ito, makikita natin, naglalakyan na sila. May iba-iba na silang gampanin sa church. Diba? Pero, gusto ko talaga ito sa matatanda. Kung tumakbo na ang iglesia ng 8 taon, at kung ikaw nakaupo pa lang, no? Baka pwedeng mag-book tayo ng mag-book. Amen. Diba? Kasi hindi ako buhay, tayo lang ay taga-pakinig. Aha. Ano sabi niya salita? Not only hearers, but doers. At sabi niya, maraming kailangan ni harvest. Kaya ang problema, natatandaan na yung mga ministro, nangamatay na nga yung iba. Diba? At kailangan ng mga bago mga kapatid na magpapatuloy, hallelujah, ng mensahe ito. Hallelujah. At salamat po, no? Binigyan kami ng isang mga kamanggagawa, hallelujah, na merong desire na ipagpatuloy ang mensahe ito. Sabi ba, faith comes by hearing the word, but not the word must be a specific word. Kaya nga kapag humingi tayo sa Panginoon, kailangan specific. Diba? Minsan yun yung, Lord, nahiya po ako, pero gusto po namin nandiyan po. Pero sabi pala dito, kailangan kung hingi tayo, hallelujah, tiyak at kung ano yung bagay na yun. Faith comes by hearing the word, but daw yung salitang yun, kailangan specific na salita. Kaya sabi nga ng panahon natin, there's so many voices today. Kaya lang, ang problema, kapag hindi mo narinig ang tinig ng Diyos, malilinis tayo. Marami pong nangangaral maging sa social media. Marami pong nag-express ng iba't ibang doktrina, ng iba't ibang mga pagpapahayag. Pero salamat dahil hindi na tayo nangungusap doon sa anino ng kahapon. Nasabi nila, kayo ay naroon pa sa batas, maraming bawal sa inyo. Hindi. Umaunawaan lang natin. Hallelujah. Dahil ganito lang po yun, no? Kung sinabi shadow, di ba po, yung mga bata, kapag hindi mo pakilala yung dadating sa iyo, natatakot ka. Di ba? Kasi shadow, anino pa lang yung nakikita mo. Pero pag nakita mo na, lumakad, halimbawa si Pastor Joey pala yun, nakita ng mukhaan, di ba? Magkakaroon ka ng kapalatagan. Di ba yung anak namin, yung shadow, pag nakakita siya, ang laki-laki mo, mas malaki pa yung sarili ng tao. Pero ganito, ginawa sa atin ng Panginoon dati, ganun tayo, nangangapa tayo. Natatakot tayo, maraming bawal dyan. Hindi. Ang ginawa ng Panginoon, siya ay bumaba na mga kapatid. Ipinakita niya ang kanyang sarili, inihayag niya. Paano ka matatakot kung nagpakilala sa iyo mismo si Pastor Joey? Nagpakilala sa iyo mismo si Pastor Eddie. Hallelujah. Hindi na alino yung nilalakaran natin mga kapatid. So dito po salita ng Panginoon na si Kristo ay nagkatawang tao at talis ang kanyang sarili sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Hallelujah! In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At pagdating ng 14, siya ay nanahan sa laman. At sino itong mga laman na to? Kayo ang individual na ito na kapatid. Kaya sabi na gano'n, thou must prophesy again. Hallelujah! Ang mensahe ito, walang tayo ibang interpretation. Kundi sinasalita na lang natin ang buhay ni Kristo. Revelation 8-11, tayo na po ang gumaganap ng gampaning iyon. Hallelujah! At sabi ng gampaning, greater works, hallelujah!
church, ng bride sa ating Panginoon. Kaya po maraming nobya sa bawat lugar, no? Hallelujah! Kaya sabi ng dito, tuloy na natin mga kapatid, okay pa ba tayo? Pasok po yung iba. Sana nag-enjoy po tayo. Now this messenger of Malachi 4, Revelation 10:7, it's going to do two things. One, according to Malachi 4, He will turn the hearts of the children to the Father. Sino yun? Yung mga apostol. Yung unang pananampalataya nila. Remember sa Acts, doon sinimula ng unang iglesia. At sabi nga, yun ay perfect church sa panahon na yun, na ang nagtatag ay si Kristo. Pero alam gawin, nalaman natin sa church ages, ito ay nasa launa. Ito ay nabahiran. Kaya nga dito na pumasok yung lahat ng klase ng, ang tawag nga doon, enticing spirit, lahat na. Diba? Tinangker ng mga politiko ang iglesia, sinamahan na pinagsama ang politics at ang church, diba? Pero alam natin, sabi nga, kung ano ang uri ng church noon, yung original church ng pasimula, ay ganon din yung madadatnan ng Panginoon. Hallelujah! Wala na yung mga ginamit ng Panginoon, wala na si Paul, wala na si Martin Luther, etc., the rest of the messenger. Nasa na ngayon mga kapatid ang spotlight? Ano yung spotlight mo? Hallelujah! Kapag mayroong mga drama, di ba? Ang kinukunan ko sino. Di ba? At ngayon mga kapatid, ang spotlight ay nasa loob yan. After mahatid ni Eliezer, mga kapatid, si Rebecca, kay Isaac, di ba? Nakalino na yung spotlight. Di ba? Nandun na sa nobya, papunta kay Isaac. At tayo ay inilid ng propeta, mga kapatid. Mahihanda tayo sa second coming ng ating Panginoon. Nakita nyo, mga kapatid, ibang mahalaga na merong magatid sa atin ng mabuting balita. Alam niyo, ang Biblia, bakit siya tinawag the Bible became a new book? Bakit? Kasi mawawala ng visa ang Biblia kung walang mensaherong dumating. Kasi ordinary na ito sa lahat ng tao. Lahat ng religion, alam nila ito. Pero ano ang naging kaibahan natin? Nung merong bumaba sa atin, mga kapatid. Nung merong nagpakilala. Hallelujah. Kaya sabi nila, anong mensahe? Ito ay liwanag ng salita ng Diyos. Lalo niyang pinalinaw. Kaya sabi nila, the Bible became new book. Bakit? Maging ang iyong sarili ay nalaman mo na nakasulat pala ang iyong pangalan. Bakit na ito? Hallelujah! At nalaman natin, na ang salita ng Diyos ay love letter para sa iyo ng ating Panginoon. Ang sarap na, no? Diba? Kaya nga, bride, ikinip po tayo na ikakasal tayo sa ating Panginoon. Diba? That's the goal, that's the vision natin. Nawang dalayan sa iglesia ito, may handa pa tayo. Patuloy tayo na ihanda ng Panginoon. Sa mga kaganapang ito, sabi pa ng ating propeta sa On the Wings of Snow White Dove, why me, an old man, suffer all my life? Why did He heal me now? I believe I'll ride this trail again. I've got to bring a message. I say to my Father tonight, hallelujah, remember, itong kwento na to ay meron paniginig, no? Pero sabi ng gano'n, inilid ng Dove, mga kapatid, sa ating panahon, di ba? Ang ating propeta. Kaya nga, nung malaman natin, babuksan ang selyo. Sa seventh seal, ang unang nabuksan, hindi ko yung one. Alam niyo po ba yun? Ang unang nabuksan, yung pang-pito. Bakit? Sino yung pang-pito? Christ Himself, nagpakilala sa atin. Kasi di ba, ang unang naman sa Israel, nakapold ang mga naka-scroll, di ba? 1, 2, 3, hanggang 7. Of course, pag binuksan mo yun, maunang pang-pito. At sabi ng message, sino ang pang-pito? Christ Himself. Nagpaba sa ating kalangitan. Na nagpakilala siya. Kaya po, hindi na tayo nalito doon sa mga sumunod. Diba? Yun po ang nangyari. Hallelujah. Revelation 10. Sabi ng gano'n, 7:11. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound,
accomplish as he had declared to his servants. And the voice which I heard from heaven spake unto me again, said, Go and take a little book. Ito na. Kailangan pala natin kunin yung aklat na iyon, which is opened in the hand of the angel, which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, remember, this is John speaking, mga kapatid. Give me the little book. And he said unto me, take it and eat it. Ito na, palong. Masarap maglingkod sa Panginoon. Masarap maglingkod sa Panginoon. Pero ang labanan dito, kaya ba natin sumunod? Magpatuloy sa atin. Masarap pagka binibless tayo ng Panginoon, nagpapala tayo ng Panginoon. Paano sa panahon ng pagsubok? Patuloy pa ba tayo? Alam niyo, hindi tayo matatawag, no? Gusto ko i-comment ang church. Pinangalanan ko, end time overcomer. Diba? When you say overcomer, mga kapatid, hindi ang kwento lamang. Alam niyo, ang mga sundalo, diba, yung mga militar, na nasa field. Hallelujah. Pag sinabi mo nasa field, lumalaban yan. Confront yan, mga kapatid. Diba? At pag nag-retire sila, makikita mo yung kanilang mga marka. Yung mga, ang tawag doon, yung hindi na makuha ng seven factor. Lahat na, kung anong pag-ano. Makikita mo yung mga pilat. Yung mga scars, mga kapatid. Ano yun? Nagpapatunay yun na meron silang pakikibaka na hinarap. Pero sa lahat ng pakikibaka na yun, naroon sila nakatayo at masasabi nilang, hallelujah, nagtagumpay kami. At hindi aksidente, I'm sure, na matawag itong overcomer. Bakit? Dahil meron kayong pinagtagumpayan. Sabi na rin na yung ups and downs. Maraming hirap na challenges, mga kapatid. Pero may isang nagtagumpay na sa akin. Ang aking at ang pananampalatayang yun ay nilalagay sa akin. Oh, hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Huwag na ng mga kapatid. Nandiyan pa ba kayo? Hallelujah! Praise God! Sabi niya dito, Romans, wala dyan, dapat mo lang siguro. Romans 10:14-17. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? Paano nga naman tayo maniniwala kung wala tayong narinig? And how shall they hear without a preacher? Kung wala po nangangaral, paano po natin mapapaniwala yung mga tao? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Bilhin nyo, yung dala pala ng pangangaral ng salita ng Diyos ay punong-puno ng kasaganaan. But they have not all obeyed the gospel. Ito ang problema. Kahit in John 3:16, kaya nilang paniwalaan. Pero sabi doon, kung sino lamang ang susunod. Diba? Hallelujah. Yung pagsunod yung mahirap. Kaya sabi nga na awitin, maglilingkod lang ba tayo sa panahon ng kasaganaan? Kaya sabi nga awitin, di ba? Huwag magbuburik sa iyo, di ba? Ano man ang kalagayan ng ating puso. In other words, ikaw man ay nasisiphayo, ikaw man ay nagagalak, ikaw man ay punong-puno ng pagpapala, dapat stable ang faith mo sa paglilingkod. Yes! Kahit puno-puno ng problema, ng paghihirap, kahit kakawalan, mga kapatid. Yan ay dumarating sa ating lahat. Pero, just prove, mga kapatid, katulad ng sword, marami siyang pukpuk na nakakamit. Paano ba ginagawa ang sword, di ba? Yung espada, di ba? Nilalagay yan sa bagang apoy. Pinupukpuk yan. Ano yung pukpuk yan, mga kapatid? Yun yung mga pagsubok na kanyang inaharap. Pero sabi
by the word of God. Oh, hallelujah! Sabi ba naman na may isang message na perfect faith? Diba? Paano kaya nangyari yun? Sakdal na pala ng palataya. Eh tayo ng mga tao, lagi tayo nagkakamali, lagi tayo nagkakasala. But ang sabi ng propeta dito, but something that you have, and it comes to you by hearing of the word of God, and that's only faith coming by hearing and hearing the word of God, that's put it back to where your faith. Then it's not individual, it's not a man, it's not organization, it's not a group of people, it is God because He is the Word. In other words, kaya pa tayo masasaktan. Dahil mismo ang Diyos na nagkatawang tao at siyang salita ay maaaring nasa atin na. At dadating sa atin mga kapatid. Kaya pala tinawag tayo na rin ang salita. Diba? Sabi natin sa she is He. Hindi makagawa ng marami. Hallelujah. Pero ang ating Panginoon ay nasa atin na. Oh, hallelujah. Huwag na lang. Alagpasan ko na po yung iba. Tutuloy yung pinaka-kwento ko. Sabi niya dito sa the God who is rich in mercy. And then after a while, you heard the gospel. Maybe you went to church. You picked out this and that, went from denomination to denomination. But one day, you being part of God, kayo ay bahagi ni Kristo, you have to be part of the Word. Kayo ay magiging bahagi ng salita. And when you heard the Word, you know where you come from. You know what was the truth. You were always, the seed was in you always. The Word said the Word that was in you. That was before the foundation of the world. So the Word and you come to it. Kaya pala, hallelujah, sabi ka ng salita, di ba? Yung lahat na nanggaling sa Kanya ay babalik. Di ba? At lahat naman na nanggaling sa lupa, dito lang siya. Kaya sabi ni Nicodemus ano ang born again experience? Kailangan ko bang bumalik sa tiyan ng aking ina? Para may luwal mo rin. No? At nagpapakita lamang na wala pa siyang pananampalataya. Dahil puno pa siya ng mga kaunawang makalaman, makamundo. Pero kung sasabihin ng Panginoon, pinakailangan niya, maipanganak sa salita. Magkaroon ng burning bush experience. Alam niyo ba yun? Alam niyo, ang burning bush experience, hindi lang po pastor. Ang kailangan makapag-experience niyan. Dapat punuhin individual. When you say burning bush experience, ikaw mismo at ang Diyos nagkaroon ng experience. Kaya nga yung iba dito, di ba, nakatanggap sila dahil sobrang hirap doon sa abroad, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala na siyang matakbuhan. Sino na lang kanya matakbuhan ng Diyos? At kung iba sa atin dito, wala pang ganong karanasan. Hallelujah! Papanalangin ko kayo na magkaroon tayo lahat at Panginoon. At kapag nangyari yung mga kapatid, hindi mo mahirap kunin. Yung faith can move mountain, mga kapatid. Anumang pagsubok, anumang balakid, anumang hadlang ilagay ng kaaway, ay kaya-kaya natin. Hallelujah! Mapagtagumpayan. Isang kwento na lang. Remember yung babae na agasan? Di ba? Ang sabi niya ng 12 years. Alam niyo po, sa panahon natin, wala ito yata mabubuhay ng gano'n kung nilabris ka, 24 hours lang na mawalan ka ng dugo, di ba? Ano po pwede mangyari? Pero imagine niyo yung babae, nilabris siyang inaagasan. Pero alam niya na merong Mesiya. At ang dalangin niya at ang kanyang pananampalataya, hindi makaharap si Lord. Hindi yun Hindi yung makausap ang Panginoon. Anong sabi niya sa talata? Mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng ating Panginoon. Hindi na kailangan ma-example Look at the faith ng babae niyo mga kapatid, di ba? Hindi na kailangan yung harapan ng Panginoon pag-pray mo ko. Ano pala na palataya niya? Mahawakan ko lang. At alam niya, isang bagay na yun ay gagawin siya. At anong ginawa niya? Maraming hadlang kasi ang dami
dumating siya doon, marami siyang ginawi. Marami siyang iniwasan. Maabot lang yung dahil ng balik na natin. Hindi mo nga kailangan magsalita eh. Diba? Nung mahawakan niyo yung mga kapatid, yung gamit ng ating Panginoon. Yung portion ng Panginoon. Sabi ka nung binarinig the video sa ating Panginoon. At that moment, no? Hallelujah! Pinagaling yung babae yun. Tuloy na 12 years siya. Imagine ito. Pero nung napunta niya ang ating Panginoon sa punto na yun. Sabi nga, pinagaling siya ng Panginoon. At the same God, kung paano Diyos nagpapagaling sa panahon na yun, the same God is here, is going now. Hallelujah. Kaya tayong, hallelujah, maliit na sa Kanya yun eh. Diba? Ang gustong makita ng Panginoon sa atin, ikaw, ano ang magagawa, ano ang pananampalataya, ano ang sasabihin mo. Diba? Hindi, Pastor, pagpurin mo mo. Pastor, pagpurin mo mo. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Binigyan tayo ng authority ng ating Panginoon. Sa suwat, mga kapatid, hallelujah, kung kukunin natin. Sabi niya na lang dito, konti na lang. The rapture. And that's the way every born-again Christian, when you come, I don't care how many denominations you join, how many names you put your name on the book and things, when the real Word of God is vindicated and made true before you like that, you realize you are an eagle. Right there, because all is lacking of the hand. You join this and join this, and God is way, that way. It starts it. It's a genuine adding word to word. And the body of Jesus Christ, the bride, will be part of His body. It's got the word on top of the word, germ on top of germ, light on top of light, to bring out full stature of the bride of the Lord Jesus Christ. Now remember, you was that happened. Oh, hallelujah. So, hanggang sa pakikinig natin ang salita ng Diyos, hindi niyo namamalayan, inaangat na ang pananampalataya. Sa pakikinig niyo ng salita ng Diyos, no? Minsan ilabaga parang inulit na naman ni Pastor, ilabaga parang inulit yun, no? May kailangan idagdag ulit sa iyo ang Diyos. Sa pamamagitan ng pangalan na yun, mga kapatid. Oh, hallelujah. Alam mo, sabi niya dito, because the predestinated seed are laying there that will only be watered by the type of water that's given for the seed. In other words, yung pinilan dyan kasi, kailangan na, di ba, mabinilan siya, masinagan siya. Ano ba, si Pastor Leo nagtanin, pag hindi niya dinidiligan yun, at hindi niya inalagaan yun, maaaring mamatay yun. Diba? Hallelujah! Pero salamat mga kapatid, ang salita ng Diyos, diba? Siya ang liwanag natin. Siya ang sunlight natin. Hallelujah! Siya ang tubig natin mga kapatid. Lahat ng klase ng station mga kapatid, tumitibo sa ating Panginoon. Ang salita ng Diyos ay binhi. Ang salita ng Diyos ay tubig. Hallelujah! Sino mga nauuhaw dito? Diba? Sabi namin sa babae, doon sa balon mga kapatid, pinadidilihan yung babae. Diba? At yung babae mga kapatid, doon sa experiment, pinigil siya, patanghali ang tapat para walang makakita sa kanila. Kasi alam natin, ang kultura na yung mga kapatid, diba? Hindi sila kinakausap. Pero salamat, timing na timing ang pagdating ng ating Panginoon. Nakuha ang ating Panginoon, mga kapatid. At sabi ng gano'n, diba? Na-recognize yung babae kung sino yung Pwede babae. magsisiarlan daw. Mga kapatid, sa umagang ito, no? Para ma-recognize natin ang pananampalataya na ibigay sa atin ng Panginoon. Just amen to the word of God. Wala akong tatong sa salita ng Panginoon. Kahit anong season, kahit sa panahon ng itinat nasa kasagalaan, sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng kalumbayan, ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng panahon. Hallelujah! Diba? Pati nga sabi ng ganun, yung sa mga engineer, meron silang, diba, yung blueprint. Diba?
Hallelujah! Kung para sa mga hindi nag-blueprint sila ng bahay, ang salita ng Diyos ay blueprint ng tao mula pagsilang mo dito mga kapatid. Ano lang kailangan natin, di ba? Panghawakan ang kanyang salita. Faith can move mountains. Alam nyo, sabi ko na, kung marami kayong napagdaanan ng mga pagsubok, ano pang hindi kaya nagpasay ng first life? Kung kayo'y nagutom, kung kayo'y nawalan, kung kayo'y dumating sa pag-hagpis, di ba? Kung wala, kahirapan lahat na. Di ba? Pag dumating specific tayo, di ba? Kaya na natin mag-tiis. Di ba? Pero sabi ang gano'n, merong faith na wala noong nanalang sa atin ngayon. Ano sabi gano'n? Speak the word! Hallelujah! Mangyayari! Magsalita ka lang mga kapatid! Oh, hallelujah! A faith, hallelujah! A faith that we never had before. Yun yung lamang natin sa marami mga kapatid. Nung ilatag sa atin, mabuksan ang sila mga kapatid, hindi lang dito tayo yung pangapalataya natin. Na-invest tayo ng Panginoon, hanggang sa tumanda tayo, hanggang sa mamatay tayo noon. Hanggang doon, maglilipot tayo, magpupulis tayo, sasabra tayo. Pero kailangan i-exercise na dito pa lang. Hallelujah! Ang faith na iyan mga kapatid. Oh, hallelujah! Do you love God? Ang daya ng Panginoon. Oh, hallelujah! Kala lang isang kwento, kayo tayo lahat. Sorry no, I'm sure na nabagpas na ako. Salamat. Maging parte ng anibersaryo mga kapatid. Sabi ko kanina, pag po mga anibersaryo, gusto kong pumiin doon sa mga kapatiran ng isang nag-anniversary. Makikita mo, merong mga makatagal na, nandun pa rin. Merong mga bago na itinagdad ang Panginoon na yun. Mga kwento yun. Amen. Hindi lang siya kwento mga kapatid sabihin, mga buhay yun na nangungusap, na nangangaral, na meron silang mga pinagdaanan at pinagtagumpayan. Mga nilagpasan na kahirapan, sakripisyo, and yet narito pa rin kayo at nagtataglay, hallelujah, ng pananampalataya ng pagtatagumpay. Ngayon na si Bete, tawagin kayo overcomer din, di ba? Hallelujah! Si Lord ang nag-iring dyan, mga kapatid. Sabi isang kwento na naglag siya, no? Nung malaglag siya sa bundok, may siya lang ng iba't pa. Nakahawak pa sa sanga. At sabi nga gano'n, nung malaglag siya, nakita niya yung tukto. Tulong! 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 Wala siyang marinig na tulong na nagsasalita galing doon. At isa pa, nag-pray pa rin siya, tulong! 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 At ikatlong beses siyang narinig. Sabi nga gano'n, tulong! Tulong! Ano sabi nung tinig na narinig niya? Bumitaw ka! Bumitaw ka! Bumitaw ka! Kaya ninyo? Sabi na ba, bumitaw kailangan mo makabalik doon sa taas. Sabi ng tinig, sa inulit niya ulit, tulong! 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 Sabi ng tinig, bumitaw ka! Bumitaw ka! Diba? Masyado siyang depende, sabi niya, baka mamatay ako! Diba? Hallelujah! Maya-maya! Nawala yung parang ulap. Diba? Hallelujah. Nakita niya, ang baba lang pala. Diba? Ano yun, mga kapatid? Pina-exercise kung tinig na yun, mga kapatid. Kung kaya mong maniwala doon sa boses. Amen. Ang nagsasalita. Hallelujah. Ito, hupunin na siya, diba? Hallelujah. Eh, nangalan siya, bibitawin pala siya. Pero gusto natin sabihin, mga kapatid, diba? Narinig ng salita ng Diyos, yan ang tinig, boses ng Panginoon. Pag sinabi, no, ano ang kailangan mo? Panalangin, kailangan mo bumalik, nagbalik ko sa kanya. Gawin mo lang, tinig ng Diyos yan. Ang mga ministro, mga pastor, ginagamit yan. Hallelujah. So, pero kung hindi natin pakikinggan ang tinig ng Diyos, maaaring mapahamak tayo. Diba? Pero ang tinig ng Panginoon, kapag sinabi niya gano'n, tingnan mo, sasaluhin siya. Katulad ng, sabi na, magkaroon lang tayo of faith like a child. Alam niyo ba yun? Amen. Ano yung mga tatay, yung mga anak natin? Diba? Hinahakis yan ng mga tatay. Pero alam nila, bakit masaya pa sila? Tuwang-tuwa pa sila. Kasi alam nilang may sasaluhin. Amen. At sa
tayo. Manampalataya ka lang, Diyos sasalo sa atin. Buhay ang ating Panginoon. Alam pala natin sa presensya ng mga kapatid. Ano kang dumating ka? At meron pang darating, Pastor Pwede, ng mga pagsubok kay Jesus. Pero makinig lang tayo sa tinig ng Panginoon. Manatili lang tayo sa linya ng salita ng Diyos. Dahil ito mga kamanggagawa, no? Hallelujah. Na hanggang sumuporta sa iglesia dito sa Taguig. Hallelujah, hallelujah. Tayo natin manalangin. Dakilang Diyos.